Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Karapat-dapat kang purihin ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang iyong kabutihan, ang iyong habag, ang iyong pag-ibig sa bawat araw na ipinagkakaloob mo ay isang napakalaking biyaya sa amin. Lalo na sa araw-araw na ginagamit mo ang social media upang hatiran kami ng iyong mabuting balita. Muli, Panginoon, lumalapit ako sa iyo ng kababaang loob. Hindi po ako nakapatawaran sa aking mga kasalanan. Linisin mo po ako, Panginoon, sa mga oras na ito. Kailangan ko po ang kapangyarihan mula sa iyo. Gagamitin mo lamang ang buong pagkatao, katawan, espiritu at kaluluwa, upang sa ganun, ang instrumento lamang na daluyan ang iyong mensahe mula sa iyong mabuting balita. Muli ang karunungan, the discernment, the fruit of the Holy Spirit, the humility, my Lord, pagkaloob mo po sa akin. And of course, Lord, ganun din ang panalangin ko sa makakarinig ng Tuesday Gospel, Panginoon. Nawa, sa puso namin, manahan ang iyong mensahe. Nawa, ang mga ilang taon na kami ay nalulugmok sa pagsubok, sa mga kasalanan hindi namin maiwasan, binabalik-balik ang panahon. Mangusap ka ngayon sa mga oras na ito, Panginoon, upang ito'y mawala na ng tuluyan sa pangalan mo. Ang iyong pagkasalita ay may kapangyarihang magbago. Bigyan lang namin ng puwang sa puso namin ang iyong mga mensahe na hindi lamang namin mapakinggan, kundi ito'y aming tularan sa buhay at ibahagi sa iba. At ano pang maging hadlang, Panginoon, sa pagpapahayag ng iyong mabuting balita, sa pangalan mo, Panginoong Jesus, kinakasaot ko po. Batid ko na sa mga oras na ito, narito po ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Ang iyong mga salita ay katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa amin. Come, Holy Spirit, we need you, and come, Holy Spirit, we pray. Napakabuti mo, Panginoon. Di kami karapat-dapat sa piging na online na ito, pero ito'y inihain mo araw-araw. Upang saan man kami dako ng mundo, ano man ang aming ginagawa, ang iyong mapagmahal na salita, ang aming kayamanan na magpapagaling sa lahat ng klase ng aming karamdaman, physical man, lalo na ng spiritual. Muli, Panginoon, ang pagkilos ng iba na Espiritu. Ikaw ang bida sa Facebook Live na ito. Lahat ng ito ay para sa iyo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pinagaling ni Jesus, ang pagpapagaling sa Bethesda. Pagkaraan ito'y dumating ang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit na pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang mga maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ng gumagaling, ano man ang kanyang karamdaman. Doon may isang lalaking 38 taon nang may sakit. At siya'y nakita ni Jesus.
Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, ibig mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At pagdakay, gumaling ang lalaki. Dinala ang kanyang higaan at lumakad. May araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, araw ng pamamahinga, ngayon, lahat ng kautusan na labag sa kautusan, nadalhin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling sa akin ay ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako. At sila tinanong nila, sino nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usikin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Amen. Isa pong pinagpalang gabi o araw sa inyong lahat, saan man kayong dako ng mundo. Welcome po sa Word of God Daily Gospel na muli, araw-araw, sa tulong ng Diyos ay palaganap ang mabuting balita through social media like Facebook Live. Ako po si Sister Angelica at ang magagamitin ng Panginoon ngayon upang daluyan ng kanyang mabuting balita. Amen. Salamat sa Panginoon. It's March 12, 2024, Tuesday Gospel po ang pagkaing spiritual na ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Amen. At of course, ang pagbasa po ay nagmula, laki kay San Juan, no? Tuloy-tuloy yan, no? Isang linggo puro si Juan. Sa pagbasa kay San Juan, ang ating pumabuting balita. At ngayon po ay ito tungkol sa ang pagpapagaling sa Bethesda. Pagbasa mula kay San Juan, chapter 5, verses 1 to 16. Amen. March 12. Bihira na talaga yung umaabot ng March 12. Yung iba kinuha na ni Lord. Kaya kung tayo ngayon ay buhay at nakakarinig ng mabuting balita, puri tayo sa Panginoon. Sapagkat tayo bibigyan ng Diyos ng pinakamahalagang biyaya at yan ay ang kanyang mabuting balita. Amen. So ito po ang senaryo po ng mabuting balita ngayon. Puro pagpapagaling, no? Pagpapagaling. Yung Monday Gospel, pinagaling ni Jesus ang anak ng isang pinuno. Ngayon, pagpapagaling naman, no? Mayaman. Mayaman ang ating Diyos ng pagpapagaling. Isang hospital na hindi mo na kailangan bayad ng doctor's fee, hindi mo na kailangan bumili ng gamot. Di po ba? Ito na buhay. Divine healer ang Panginoon. Kasi ang sakit talaga naman natin mga tao kasalanan. Mga sakit na cancer, diabetes, sakit sa ulo, di po ba, mga physical na karamdaman yan. Pag tayo namatay, hindi ba, katawang lupa natin ang ibabaon sa lupa, nagiging abo. About our spirit. Paano na to? Ito ating spirit ay punong-puno ito ng kasalanan. Kaya kailangan natin ng pagpapagaling ng Panginoon. Amen. So, dito po, meron tinatawag na isang lugar na Bethesda, na kung saan doon nagkakatipon-tipon ang may mga sakit, kamukha halimbawa ng bulag, mga pilay, mga
paralyzed. Nandun, meeting sila doon. Kasi may paniniwala sila na yung parang pinaka tubig doon. Amen. May pumupuntang anghel. At kapag kinakawkaw, ano yung kinakawkaw? Diba? Kumbaga sa tubig, lalagay mo yung kamay mo, tapos gaganong-ganon mo, kawkaw ang tawag ito, ginagalaw yung tubig, no? Naniniwala sila na kung sino yung maunang pumunta doon, gagaling. Yun ang pinupuntahan nila doon. So, nung panahon pa lang ni Kristo, marami ng mga paniniwala ang mga tao. Parang sa panahon din natin ngayon, no? Kapag nagpakita ang imahe ni Kristo, ni Mama Mary, sa puno, sa pader, diba? Nagkakaroon na tayo ng paniniwala na, kailangan madasalan ko yan, kailangan mapunasan ko yan, para ako gumaling. Amen. Nung time na yon, nandun ang Panginoong Jesus. Nakita niya na ang maraming mga tao na may iba't ibang sakit. At alam niya, yung isang lalaki doon, na hindi siya makapunta-punta doon sa tubig na sinasawsawan ng mga tao kasi hindi siya makauna eh. Kasi paralyzed siya eh. Paano siya makikipag-unahan doon? Mauna pa sa kanya siguro yung bingi, yung may ketong, o whatever, pero siya paralyzed. Ang hirap para sa kanya ang maunang makisawsaw doon sa tubig na yun na nagpapagaling. Yun ang faith nila na may anghel na bumababa doon at pag yun nakaukaw ng anghel, gagaling sila. So, alam ng Panginoon Jesus yung problema ng lalaking ito. So, ang lalaking ito ay 38 taon ng paralyzed. So, yan ang word for the day natin. 38 taon. Tagal, no? Ang hirap siguro ma-paralyze ng 38 taon. Amen. Nga lang mapilay ka ng ilang araw at di ka makalakad. Ang hirap mo. Yung kamay mo, no? Napilay, no? Sabi nga sakit ng kalingkingan, dinadamdam ng buong katawan. How much po kaya yung magkaroon ka ng paralyze sa isang parte ng katawan mo? Okay? Na-stroke, di ba? Doon naman natin yung stroke na. Hirap yan, no? Kaya yung baboy, bawas-bawas hanggang sa mawala na. Lalo na pag nagkakaedad po tayo. Amen? Masarap siguro mabuhay ngayon, kumain ka na lang ng gulay, isda, prutas. Wala, tanggalin na yung baboy sa buhay. Naalala ko kasi, yung mga demonyo, pinalipat ni Kristo doon sa mga baboy. At yung mga baboy nagtakbuhan hanggang sa nahulog sa bangin. Yun yung mga time na nagkakasa out si Jesus Christ ng demonyo doon sa isang lalaki. So, parang sa akin ngayon, ako na kumain ng baboy. Diba? Kaya pag namamalengke ako, bili lang ako ng pechay, tapos lagyan ko ng sardinas, igisa ko. Sarap na yun. O kaya, isda. Pwede nga lang, wag na iprito yung isda. Well, steam na lang eh. Hindi ba? Kasi nasanay tayo talaga sa mga karne. O minsan pa nga sabi nila, minsan kain ng baboy, minsan nagiging ugaling baboy ka na. Diba? Ano ugali nung hayop? Minsan nagiging ugali na rin natin. Amen. Kaya yan yung mga stroke na yan, tayo din naman ang may gusto niyan eh. Humihinto na lang tayo sa pagkain ng mga ganyan kapag may sakit na tayo. O kaya minsan nga may sakit na nga tayo, ay sasabihin pa, may maintenance naman eh. Pati tayo dyan, di ba? Kakain ka pa rin ng bawal sa'yo. Meron ka ng sakit sa puso, ang katwiran mo may maintenance naman. Our body is a temple of the Holy Spirit. Dapat pinapangalagaan natin. We cannot serve God kung tayo ay may sakit. Di ba? Minsan yung mga sakit natin, tayo din may choice niyan eh. Yung mga kinakain natin. Amen. So, dapat pala talaga, mga bata, no? Maliit pa lang, sanayin nyo na. Kumakain ng gulay, ampalaya, pechay, isda. Hindi yung maliit pa lang, puro fast food. Ay, naku, mapa-fast ang buhay nila dyan. Puro instant. Ay, mai-instant ang buhay nila dyan. Para maiwasan natin itong mga pagpaparalyze ng ating katawan. Hirap yan. So, ganun po ang nangyari. Nilapitan Panginoong Jesus yung 38 taon na paralyzed na lalaki. At anong sinabi ng Panginoong Jesus sa lalaki? Gusto mo bang gumaling? Tinatanong tayo ng Panginoong Jesus, ano bang karamdaman natin ngayon? Gusto ba natin gumaling? Of course, Lord, gusto namin gumaling. Sino ba naman ayaw gumaling, Panginoon? Napakagastos magkasakit ngayon. Napakagastos. Diba? Hindi ka pa sigurado kung gagaling ka.
Amen? Pero kung bago ka bigyan restahan ng doktor, kailangan mo na ikwento yung buhay mo. Tapos di ba may mga laboratories pa. Mahirap magkasakit talaga ngayon. Amen? Sabi nga, health is wealth. So, tayo lahat gusto natin sumakit. Gumaling sa sakit. Pero sabi ng Panginoon, sige, opo, gusto ko pong gumaling. Diba, at that moment na sinabi niya, tinanggap niya nung lalaki na gusto ko pong gumaling. Kasi hindi po ako makapunta doon. Lagi po nila akong nauunahan kasi paralyzed po ako. Pero sabi ng Panginoon, hindi, gagaling ka. Galing mo na, no? Gumaling yung paralyzed na tao. At ano sabi ng Panginoon, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At tingnan mo naman ang instruction ng Panginoon, no? Talaga naman, no? Ibig sabihin, tayo sa buhay natin, hindi tayo magkakaroon ng kagalingan kung di natin susundin. Yung salitang o kasabihang, nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Amen? Minsan pray tayo ng pray, gumaling tayo sa ganito, ganyan. Parang kinokontra natin yung prayer natin Parang gusto natin maghimala ang Diyos na wala tayong ginagawa. Hindi po ba? Ganun din naman sa doktor, di ba? Nagpe-prescription. Kung di natin susundin na yung doktor nag-prescribe ng 30 pieces of capsules. Pero binili lang natin 15. Why, di ba? Kapos. Ganun din ang salita ng Diyos, no? Kailangan sinusunod natin. Without, yung meron tayo tinatabi na, Lord, ayoko nito, ayoko ng forgiveness, Lord, So, paano tayo gagaling? Sa galit. So, sabi ng Panginoon, tumindig ka, di ba? Tumindig. Magaling na Nawala na yung pagka-paralyze niya Nakagalaw na siya, nakalakad na siya. Amen? Nakalakad na siya. Pero huwag natin kakalimutan ang purpose ng lalaki na yun. Hindi naman talaga si Jesus Yung himala na ibibigay ng tubig, nung pinaniniwalaan nila na yung anghel ang nagkakaukaw nung sila gagaling. Kaya nga nung gumaling siya, tinanong siya sino nagpagaling sa'yo. Hindi nga masabi ng lalaki kung sino nagpagaling sa kanya kasi hindi niya kilala. Amen? Kaya nung time naman na yun, kasi pinagaling yung lalaki ng araw ng pamamahinga, which bawal. Bawal magpagaling o during Sabbath day. Kaya nung nag-iisa na yung lalaki, nalapitan siya ni Kristo at sabi, ayun na nga, huwag ka nang magkakasala kasi gumaling ka na. Ganon din tayo, kapag pinapagaling tayo ng Panginoong Jesus, wag na tayo magkasala. Ibig sabihin, huwag natin balikan. Huwag na natin balikan yung baboy, huwag na natin balikan yung mga matatamis na pagkain, para tuloy-tuloy na yung paggaling natin physical. Pero more of spiritual, ang tinutukoy ng Panginoong Jesus dito, yung kagalingang spiritual. Na kapag tayo humingi ng tawad sa Diyos, at pinagaling tayo ng Diyos, halimbawa, ikaw dating addict, tapos, yun ka, nagbalik loob sa Diyos. Sabi ng Diyos, huwag tayo magkasala, tumindig na tayo. Maging firm na tayo sa ating faith kay God sa pagsunod sa Kanya. Yung higaan na binabanggit na dating hinihiga ng paralyzed for almost 38 years, 30 taon. Tanggalin na natin yun, tanggalin na. Kasi doon tayo naratay wala tayong magawa If you are paralyzed sa kasalanan, di tayo makagalaw. Kasi master natin, yung kasalanan, pinaparalyze tayo ng kasalanan. Hindi tayo makasimba, hindi tayo makapagpuri sa Diyos, hindi tayo makapagpatawad kasi paralyzed tayo. Amen. Kaya, ang ganda nung nangyari sa senaryo na yun. Nagpakilala ang Panginoong Hesus na ilang taon na ba tayong lagi nating dinadasal sa Panginoon, Lord, turuan mo ko. Paano ko ba patatawarin to? Lord, yung bisyo ko na sigarilyo, di ko pa rin maalis-alis. Samantalang, eto nga, 38 taon, walang imposible, nawala. Kaya yung mga pinagdadaanan natin ngayon, ilang taon na ba yan? 10 taon, 15 taon, 20 taon, 30 taon. Magbibilang pa ba tayo ng taon? Na para, palagi tayo nagkakasala. Paano matapos na yung taon natin? Di ba, itong taon na lang to, di ba nagugulat tayo, may mga namamatay na artista? Tayo, artista. And then God will, di ba, di natin alam, baka mamaya, puntayin ni Lord anytime. So, yung nare-remain na taon sa buhay natin, sana, ibigay na natin sa Diyos yung natitirang taon para tayo gumaling, para tayo makatindig, para tayo makalakad, para yung higaan natin sa kasalanan,
Binibitbit na natin yung kasalanan, hindi na yung kasalanan ng hinigaan natin. Amen. 38 taon. Tinatouch ni Lord yung mga taon na pinagtatakasan natin siya, yung mga taon na hindi natin siya pinapansin, yung mga taon na, di ba? Wala si Lord sa buhay natin. Pero hindi pa huli ang lahat, lalo na ngayong Kwaresma. Sana itong 2024, ito yung taon na kung saan, kahit sabihin na natin 20 taong kang nagkasala, magkaroon ng panibagong buhay. Sabi nga ng Panginoon, yung mga nahuhuli, nauuna. At hindi lahat ng nauuna, hindi lahat ng nauuna nahuhuli. At hindi lahat ng nahuhuli, nauuna. Di po ba? There's no too late. Walang huli sa Panginoon. Di po ba? Ina-examine lang ni Lord sa mabuting balita, ilang taon na. Kamukha ba tayo nung paralyzed na tao na 38 taon na siyang hindi makagalaw? Diba? Tayo, ilang taon na. Ilang taon ka na nangangalun niya. Hanggang ngayon, ayaw mo pa rin iwanan. Ilang taon ka na, o ilang taon na tayo, na may galit sa ating kapwa, hindi pa rin tayo makapagpatawad. Tandaan natin, no? Yung senaryo, na si Kristo yung nakapako sa krus, 2 magnanakaw, di ba? Isang magnanakaw doon, ilang taon na siyang masama. Baka buong buhay niya masama. Pero di ba nirecognize niya si Jesus Christ? Sabi niya, pagdating mo sa paraiso, isama mo ako. At ano sabi ni Kristo? Today I will bring you to paradise. Amen. So it's not too late. Huwag natin hintayin na mamatay tayo nang hindi tayo nagkapagbalik loob sa Diyos, hindi tayo nagbago. Kasi ang kapalit niyan, hindi 38 taon, kundi walang hanggang katapusang parusa sa impyerno. Amen. Kaya dapat nagbabalik loob na tayo sa Panginoon. Para hindi na tayo paralyzed. Hindi tayo hawak ng dyablo na yung kamay natin hinahawakan niya. Huwag kang tumulong sa kapwa. Pinaparalyze ng dyablo ang ating mga bibig na huwag kang magpuri sa Diyos. Pinaparalyze ng dyablo ang ating paningin. Binubulag tayo para hindi natin makita ang katotohanan sa salita ng Diyos. Pinaparalyze ng dyablo ang ating puso magpatawad kasi ayaw niya yun. Gusto niya makigandi tayo. Gusto niya mataas ang pride natin. Ang daming pinaparalyze sa buhay natin. Sana lumapit tayo sa Panginoon na nagpapagaling ng mga paralyzed, na spiritual paralyzed, no? Nakakahinaan natin. Amen. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Yes, Panginoon, sa mga oras na ito, batid mo na kami paralitiko din sa aming mga kasalanan na dinadala. Di kami makakilos, di kami makagalaw, di kami makapagbigay ng papurit, pasasalamat, pumunta sa iyong presensya, sapagkat paralitiko kami ng aming mga kahinaan. Panginoon, sa oras na ito, magbigay ka ng kagalingan upang kami makatindig, makalakad, at madala namin ang higaan na nagpapahirap sa amin. Na hindi na yung higaan ng kasalanan ang meron kami, kundi higaan na kung saan kukunin na namin yun, bibit-bitin na namin na ang kasalanan na ay hindi makapangyari sa amin sapagkat ikaw, Panginoon, ang nabigay sa amin na kakayanan na umalis sa pagiging paralyzed sa aming mga kahinaan. Yes, Lord, dinadalangin namin, gumalaw ang aming pananampalataya, lumakad ang aming pag-ibig, gamitin ang bawat parte ng aming katawan na hindi ba paralyzed sa pagtulong sa kapwa, sa pagpapatawad sa kapwa. Tulungan mo kami, Panginoon, mga bagay na huminto na sa aming buhay, nawalan ng pag-asa, nawalan na ng tiwala sa iyo, Lord. Muli mo itong buhayin, mag-apoy ang aming pananampalataya upang hindi mahinto at tuluyan ng mamatay ang aming pag-ibig sa iyo. Yes, Lord, dinadalangin ko ang mga taong na de-depress,
gusto na mag-suicide, mga taong wala ng pag-asa sa buhay, masama na ang pagtingin sa iyo, sa kanilang sarili. Lord, in Jesus' name, tanggalin mo ang pagka-paralyze na anumang nasa isip, nasa mga iniisip. At daluyan ito ng pag-ibig mo upang ang pagiging paralyzed namin, ang pagiging ilang taon na namin, Panginoon, na pagkakasala sa iyo ay gumaling. 38 taon na nito, Panginoon, o ilang taon. In Jesus' name, kagalingan sa online na ito, ibuhos mo, Panginoon, ibigay mo po sa amin ang kagalingan sapagkat ikaw ay Diyos ng kabutihan. Hallelujah, hallelujah. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kaming pahintulot sa tukso. Ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Salamat, Panginoon. Muli ang Facebook Live na ito ay Monday to Saturday, 8 o'clock ng gabi at alas 3 pag Sunday. So, naiba po tayo ng oras, depende po sa schedule ng inyong abang lingkod o sa mga guest preacher po natin. Amen. So, tatandaan po natin na ang ating word for the day is 38 taon. So, ilang taon na po tayong paralyzed sa ating kasalanan. Nawa, magkaroon tayo ng kagalingan mula sa Panginoon. Maraming pong salamat. Pakishare na lang po itong Tuesday Gospel for the glory of the Lord. To God be the glory.